Ano nakakahiya doon? Ay, tuwang-tuwa siya kanina dahil ang layo daw ngayon ng itsura ko doon sa litrato na ipinadadala sa kanya ni Tita Margarita. Natawa siya bigla dahil sa pagnguso nito. Malayo-malayo naman talaga ang itsura mo ngayon kumpara noon. Na hindi ko nga ma-imagine kung bakit mo yun ginawa ni mommy ko eh. Hindi ko nga rin alam eh. Siya nga pala, umorder na ang daddy mo ng 25 lechon para sa kasal natin. Di kaya ma-high blood ang mga magiging bisita natin? Bahala ko pang dagdagan yun eh. Anya, isang beses lang silang ikakasal kaya sisiguraduhin niya na maganda ang kalalabasan. Ikaw, may request ka ba? May gusto ko bang ipaluto na menu para sa kasal natin? Suman? Suman? Oo. Magpapaluto ako ng mga kakanin na malagkit para maging malagkit din ang pagsasama natin. Ganun ba yun? Sabi nila. Depende naman sa atin dalawa yun, baby. Ang pagsasama natin ay nakadepende sa atin kung anong gagawin natin sa relasyon natin bilang mag-asawa. Tayong dalawang gagawa ng sarili natin kwento at hindi dahil sa ipinaluto mong kakanin. At dahil kinontra niya ito ay pinamewangan siya nito at inirapan. O sige, magpaluto ka ng mga kakanin na gusto mo para sa kasal natin. Sabi nga nila kung mahal mo isang tao ay susuportahan mo ito sa gusto nito kung saan ito magiging masaya. Hindi naman masama ang gusto mangyari ng ina ng anak niya kaya hindi na siya kukontra pa. Ano pang gusto mo, baby? Yun lang nga. Okay, sige. Magpapaluto tayo ng maraming kakanin, okay? Hinalikan niya ito sa mga labi nito dahil kanina pa ito nakanguso. May laman na ba ulit yan? Ang alin? Yung tiyan mo. Bakit? Lagi ka kasing galit eh. Konting bagay lang, hindi na maipintay ang mukha mo. Kinokontra mo kasi ako sa gusto ko. Hindi naman kita kinokontra, baby. Yung sinabi ko ay totoo yun. Nakadepende sa ating dalawa yun kung magsasama ba tayo ng matagal o maghihiwalay agad? Hanggat hindi nawawalang respeto, pagmamahal at paunawa, ay sigurado magsasama tayo ng matagal hanggang susumuko na mga katuwang lupa natin. Iha, kamusta ka na? Tanong ni Tita Margarita sa kanya nang maiwanan sila nito sa kusina. Nahuli kasi itong kumain dahil nga kausap ito ng mga magulang niya kanina. Sina Kevin, Mateo, Genesis at Aaron naman ay magkakasama sa garden at nagpaplano sa nalalapit nilang kasal. Ang daddy ni Kevin ay kausap ang mommy at daddy niya habang inililibot ang mga ito sa asyenda nila. Si Kenneth ay karga-karga ni Mateo dahil ito raw ang dahilan kaya ito pumunta dito sa lugar nila. Ayos lang po, tita. Magalang niyang tugon. Kaya po, kumusta na po? Ayos naman ako, iha. Alam mo bang hanap kami ng hanap sa iyo nung umalis ka sa bahay ni Kevin noon? Halos mabaliw ang anak ko sa kakahanap sa iyo nung umalis ka. Kaya nang magkita kayo ulit ay laking pasasalamat ko talaga. Pasensya na po kung umalis ako nang walang paalam. Patawad po kung pinag-alala ko kayo, tita. Pagingin ng paumanihin niya dito. Naku, wala yun. Tama lang din naman na niliyasan mong batang iyan para magising sa katotohanan. O diba, Tumino? Kapag ginawan ka ng kalokohan, iwanan mo ulit tapos saka ka magpakita makalipas ang ilang taon. Mariin siyang umiling-iling. Hindi ko na po yun magagawa ngayon dahil mahal ko pong anak niyo, tita. Hindi lang po talaga kami nagkaintindihan noon. Bakit ba, tita, pa ang tawag mo sa akin? Simula ngayon, mommy na itawag mo sa akin dahil araw na lang bibilangin na mag-asawa na kayo. Sige po, mommy. That's good. Tumayo na ito't niyakap siya nito na mahigpit habang hinahaplos ang likuran niya. Masaya ako na ikaw magiging manugang ko, iha. Masaya ako mamamatay dahil alam ko na ang bunso kong anak ay napunta sa tamang tao. Hindi ka lang maganda, mabait pa, tapos masarap po magluto. Naku, hindi naman po. Isa pa, huwag niyo po sabihin na masaya kayo mamamatay dahil marami pa po kayo magiging apo sa amin dalawa ni Kevin. Malulungkot po kami ng gusto kapag nawala po kayo. Talaga? Bigla ito naging interesado na sinabi niya na marami pa itong magiging apo sa kanilang dalawa ni Kevin. Mga 5 kaya? Posible po. Tugon niya. Gusto po kasi ni Kevin ng malaking pamilya at ganoon din po ako. Sige. Tumangutango ito. Gumawa kayo ng babae para meron akong ayusan ng buhok, ha? Susubukan po namin, mommy. Huwag niyo subukan. Gawin niyo. Gawa lang ng gawa habang bata pa. Napangiti siya. Sige po, mommy. Sasabihin ko po kay Kevin. Baby. Tawag sa kanya ni Kevin kaya pareho silang napatingin ni Mommy Margarita dito. May gagawin ka ba? Bakit? Aayusin na kasi namin yung venue, baby. Nakapagpahinga na yung 3 kaya umpisahan na raw namin habang wala pa kami ginagawa.
Ako na muna mag-aalaga niyan, iho. Presenta ng ina ni Kevin. Magtulong-tulong na kayo para matapos na. Sure po kayo, Mommy? Hindi po ba muna kayo magpapahinga? Saka na ako magpapahinga kapag tapos na ang kasal niyo. Nito at dinala si Kenneth sa kung saan para hindi nito makita na alis sila ni Kevin dahil baka raw umiyak ito. Tara, baby. Mamaya na ako tutulong sa inyo, hon. Magluluto muna ako ng kakainin ni Lian. Malapit na kasi siya eh. Yung babaeng tumulong sa'yo dati? Oo, siya nga. Alright. I love you. I love you. Ganting wika niya at pagkatapos ay nag-kiss sila nito bago ito patakbong tinalikuran siya. Nang makaalis si Kevin ay dali-dali niya ipinaglutong kaibigan niya dahil siguradong wala pang isang oras ay nandito na iyon. Mira! Malayo pa lang ay rinig na niya ang sigaw nito. Eksakto lang ang dating nito dahil kakapatay niya pa lang sa stove. Nilagang baboy ang niluto niya dahil isa yun sa mga paborito nito. Nasaan ka? Nandito sa kusina, Lian. Pasigaw niyang tugon para malaman nito na nandito siya sa loob ng kusina. Nang makita siya nito ay para itong maiiyak na ewan. Congratulations to you, Mira. Madamdamin itong tugon. Natutuwa ko para sa iyo at kay Kenneth dahil sa wakas ay buo na kayo. Salamat, Lian. Aniya, niyakap siya nito ng mahigpit. Salamat dahil hindi na ulit kita makikita na umiiyak. Kapag pinaiyakan na lalaki yun, magsumbong ka kaagad sa akin, okay? Okay. Anya at pinaghila na ito ng upuan. Kumain ka na muna dahil alam kong pagod ka at gutom. Sinabi mo pa. Mira, alis muna kaming apat. Paalam ni Genesis. Baka kasi hanap. Napahinto ito sa pagsalita dahil napatitig ito kay Lian na ngayon ay umuubo na dahil nabulunan ito. Kaibigan mo ba siya, Mirasol? She's my best friend. Pagkumpirma niya, dahilan para si Genesis. Saan nga pala kayo pupunta, Genesis? May bibilhin lang kami na kakailanganin doon sa ginagawa namin dekorasyon. May iwanan ko na muna kayo. Hindi niya alam kung guni-guni niya lang iyon o narinig niya ito na nagsabi ng, "See you later, babe." Bye, Mirasol. Bye, Lian. Kilala mo siya, Lian? Hindi. Ba't parang kilala ka niya? Malamang, tinawag mo ako Lian, di ba? Sigurado ko narinig niya yun. Siya ba yung tinutukoy mo na naka-one night stand mo? Panguhulan niya dahilan para lumabas sa ilong nito ang iniinom na tong tubig. Uy, ano ba? Ayos ka lang? Hindi, Mira. Hindi. Goodness, papatayin mo ba ako? So, siya nga? Hindi nga. Sabagay, malalaman ko rin naman ang totoo eh. Wala kang may tatago sa akin dahil magaling ako pagdating sa mga ganitong bagay. Ewan ko sa'yo. Nito na may kasama ng konting inis. Nasaan nga pala si Kenneth? Nasaan yung inaanak ko? Nandun kay Mommy Margarita. Doon ba sa nanay ng mapapangasawa mo? Tumango siya. Oo. May pasalubong kasi ako sa inaanak ko ngayon. Ani Lian. Lagi naman kaya sanay na siya. Binilhan ko kasi siya ng susuotin niya para sa binyag niya, Mira. Kumain ka lang na kumain. Mamaya na tayo mag-usap para mabusog ka. Tumango naman ito. Nang pumasok si Reyes sa loob ng kusina ay pareho silang napatingin ni Lian sa babae. Ang ikli kasi ng suot nito kaya kita na nila ang dibdib at ang suot nitong ponti. Ba't nandito ang babaeng yan, Mira? Hindi ko nga din alam eh. Sigurado ako na may binabalak ang babaeng yan na hindi maganda, Mira. Bago pa man niya magawa ang balak niya, ay sigurado magpatay na siya sa akin. Aniya, kakalad ka rin ko siya papunta sa bangin at ihuhulog ko siya doon kapag may ginawa siya na hindi ko magugustuhan. Huwag kang mag-alala dahil tutulungan kita para hindi ka mahirapan. Anito habang matalim na nakatitig kay Rhea na may kung anong kinukuha sa ref nila. Akala mo dito nakatira para maghalungkat sa ref nyo, samantalang hindi naman parte ng pamilya nyo. Congratulations, dude. Congratulations, Mirasol. Bati ni Mateo sa kanilang dalawa ni Mirasol. Congrats, dude. Congrats, Mirasol. Bati naman ni Aaron. Hinanap ng mga mata niya si Genesis pero hindi niya ito makita. Congratulations, son. Bati ng daddy niya na halos sa ibang bansa na nakatira. Mabuti naman ikinasal ka na para tumino ka. Dad! Angal niya. Matino ko, no? Alam ko naman na matino ka pero mas lamang yung pagiging siraulo mo. Kapag iniwanan ako nitong asawa ko, sisisihin ko po talaga kayo. Wika niya sa ama na tuwang-tuwa na nakikita ang paglukot na mukha niya.
Maya-maya pa si Mirasol naman ang binalingan nito at pagkatapos ay niyakap nito ang asawa niya, samantalang siya hindi man lang nito niyakap. Simula ngayon ay nasa iyo ang karapatan para palayasin itong anak ko kapag may hindi siya ginawa maganda sa iyo. Umpisa ng ama niya. Ang akala niya ay maganda ang sasabihin nito kay Mirasol. Yun pala ay puro kalokohan lang kaya napaismid siya. Daddy, kakakasal lang namin pero parang gusto niyo na agad na maghiwalay kami. Pwede ba maganda naman yung sabihin niyo? Yung matutuwa naman ako. Itong si Kevin, mabait na bata ito at masunurin. Dugtong nito sa sinabi nito kanina. Yan, mga ganyan dapat, Dad. Kaya lang, Dad, huwag mo nang dugtungan. Sa pagkakataong ito ay nakaalam na ang mommy niya. Ikaw talaga puro kakalukuhan, sweetheart. Tingnan mo yung anak mo at pinagpapawisan na dahil dyan sa mga sinasabi mo. Natawa ang ama niya. Akala siguro nito ay natutuwa siya. Dad, hindi ako natutuwa. Mas lalong natawa ang ama niya. Noon pa man ay paborito talaga siya nitong asarin pero kahit gano'y mahal na mahal niya ito. Sen, hanggang ngayon hindi ko akalain na makakapag-asawa ka ng maganda. Iniisip ko kasi noon na ayos lang kahit makapag-asawa ka ng matanda. Basta magkaroon ka lang na makakasama sa buhay dahil ayoko mag-alala kahit nasa kabilang buhay na ako. Hanguin mo, Dad. Ano akala mo sa akin ubod ng pangit para mag-asawa ng kaedad niyo? Masyado kayo. Natigil ang pang-asar nito nang sumulpot ang magulang ng asawa niya. Congrats, Iho. Congrats, Iha. Bati naman sa kanila ng mga magulang ni Mirasol sabay yakap sa kanilang dalawa. Iho, ingatan mo ang anak ko dahil nag-iisa lang yan at babae pa. Umpisa ng ama ni Mirasol. Ang anak ko yan ay kayamanan namin mag-asawa. Kaya kapag sinaktan mo yan ay para mo na rin kami sinaktan. Dagdag pa nito na ngayon ay naluluha na kaya naman ang asawa niya ay napahigbi na rin. Dad, Mom, ipinapangako ko po na ingatan ko ang anak niyo na asawa ko na ngayon at ganoon din po ang apo niyo at magiging apo pa. Aalagaan ko po ang mag-iina ko hanggang sa abot ng aking makakaya dahil sila na po ang buhay ko ngayon. Salamat, Iho. Anang mommy nito. Salamat. Huwag po kayo magpasalamat, mommy. Kahit po wala kayong sinabi na ingatan at alagaan ng anak niyo gagawin ko pa rin po iyon dahil mahal na mahal ko siya. Mahal ko po siya at karugtong po ng buhay ko. Kapag nasaktan po ang asawa ko, doble po ang sakit sa akin noon. Halos lahat yata ng tao nakakarinig sa usapan nila ay tumutulo na rin ang luha ngayon. Maging si Santelia na gago ay pasimpleng nagpunas ng luha gamit ang necktie na suot nito. Ang asawa niya na kanina pa humihikbi ay niyakap niya ng mahigpit at sinabihan ito na tumigil na sa kaiiyak. Si Kenneth lang yatang hindi umiiyak dahil hawak ito ng kaibigan ni Mirasol habang may hawak na lobo na kinuha nito sa upuan kung saan iyon nakatali. O siya, tama na yan. Awat ng mommy niya. Asikusuhin na natin ang mga bisita para makakain na. Congratulations ulit mga anak. Masayang-masaya ako para sa inyo. Inaya na nito ang mga bisita nila na kumain na, kabilang na doon ang mga kaibigan nila. Salamat, Mom. Salamat po, Mommy. Tugon ni Mirasol na wala na yatang balak pang tumigil sa kaiiyak. Baby, tumigil ka na sa kaiiyak, please. Pakausap niya. Namamaga na yung mga mata mo. Alam mo ba? Masaya lang ako kaya ako umiiyak. Katwiran nito. Masama bang umiyak? Sino ba naman ang hindi maiiyak kung magandang kinalabasan? Yung pagod at puyat natin nagbunga dahil naging magandang takbo na naging kasal natin, honey. Hindi ba dapat matuwa ka dahil naging maayos ang lahat? Tanong niya habang pinupunasan ng mga luha nito. Kalaunan ay hinalikan niya ang mga mata nito at niyakap ito ng mahigpit. Tumigil ka na sa pag-iyak. Baka mamaya isipin nila na napilitan ka lang napakasalan ako dahil iyak ng iyak, baby. Mukha ba akong napilitan? Baka ngayon ang isipin nila dahil hindi ka na tumitigil sa pag-iyak. I love you, asawa ko. Nito pagkuhan. I love you too, maganda kong asawa. Sa pagkakataong ito ay natawa na ito. Yun lang palang hinihintay mo Kung alam ko lang na yun ang makapagpapasayo, sana sinabi ko na kaagad yung salitang iyan. Naman pa ulit-ulit kanina pa. O bakit? Hindi ba maganda itong asawa mo? Maganda. Pakakasalan mo pa rin kaya ako kung totoong mangkukulam ako? Siguro. Siguro? So hindi ka sure? Oo, sige na. Pakakasalan na kita. Yun nga lang, doon tayo sa tuktok ng bundok titira para hindi madamay yung mga anak natin. Dahil kapag nalaman nila na mangkukulam ka, ay baka hagisan tayo ng boba. Natuwa ito ng malakas kaya halos lahat ng bisita nila ay napatingin sa asawa niya.
Kung tayong dalawa lang ang bobombahin ng mga taong bayan, ay malaki ang chance na makatakas tayo. Pero yung mga anak natin ay baka malabo. Kaya para safe tayong lahat, doon tayo titira sa tuktok ng bundok. Para walang kapitbahay kahit na isa. Na kahit mangkulam ka na mangkulam, walang makakaalam. So, ayos lang din sa'yo na turuan kitang mangkulam? Tanong nito. Oo, ayos lang. Walang problema. Magsasama nga tayo sa hirap at ginhawa, di ba? Natawa naman ito at halos mapaupo pa ito sa kakatawa. Kaya napaismid siya. Baby, pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Ang lakas kasi ng tawa mo eh. Kung kanina iyak ito ng iyak, ngayon naman ay hindi na ito tumitigil sa katatawa. Honey, ang totoo niyan, may kilala talaga kami mangkukulam dito sa asyenda. Imporma nito sa kanya habang natatawa. Hindi halata na mangkukulam sila. Huwag kang magpapaturo sa kanila dahil baka mamatay ako na maaga dahil sa nervyos. Baby, nawala na nga yung nervyos ko, babalik mo na naman. Utang na loob, iwasan mo sila hanggat maaari dahil baka sa pagkakataong ito'y mamatay na talaga ako. Mira, masaya talaga ako para sa'yo. Nilapitan siya ni Lian at niyakap siya nito ng sobrang higpit. Hindi ko akalain na yung pag-iyak-iyak mo noon ay may happy ending pala sa huli. Katatapos lang ng seremonya ng kasal nila ni Kevin at naging maayos ang lahat kagaya ng inaasahan. Sa buong seremonya ng kasal ay hindi niya nakita ang pagmumukha ni Rhea na siyang ipinagpapasalamat niya sa lahat. Ang mga pinsan niyang lalaki ay tumatagay na ng ala kasama si Kevin at ang mga kaibigan nito. Ang anak nilang si Kenneth ay kinuha muna ng ina niya para daw ma-enjoy niya ang araw na ito. Salamat, Lian. Ikaw din. Sana'y makatagpo ka na rin na mapapangasawa mo para hindi mo na iisip yung lalaking pinagbigyan mo ng virginity mo. Tumigil ka nga. Mabilis itong nagpalingalinga sa paligid, partikular na sa pwesto ng asawa niya at ng mga kaibigan nito. Mami, may makarinig sa'yo eh. Bakit nandito ba siya? Wala. Si Genesis ba yung taong tinutukoy mo? Biglang namlaki ang mga mata nang banggitin niya si Genesis. Kahapon niya pa kasi napapansin na napapatingin ito sa gawin ng kaibigan ng asawa niya. Nakasama ko na yan sa isang bubong, kaya alam kong matinong tao yan, Lian. May matinubang tao na nagsasend ng picture ng pagkalalaki? Ayoko na lang talaga magsalita dahil nakakainit ng ulo. So, siya nga? Oo, siya na. Wisit, diba? Magandang lalaki lang yan, pero bastos yan sa personal kaya huwag mo sabihin sa akin na mabuting tao yan. Pwede ko bang makita ang mga ipinapadala niya sa messenger mo? Alam niyang hindi ito papayag dahil halata naman sa mukha ng kaibigan niya na may gusto na rin ito kay Genesis. Ayoko nga. Ba't mo titingnan? Eh di ba nga sabi mo malaki? Titingnan ko lang kung talagang totoo. Ayoko. Kahit magkaibigan tayong dalawa, hindi ko ipapakita ang sa bagay na pag-aari ko. Hindi mo pwedeng tingnan iyon dahil masyadong malaswa. Tanasan niya ito ng kilay dahil nadulas na nga, hindi pa umaamin. In denial din ng babaeng ito kahit kailan. Baka nga, nagkikita ang mga ito ng palihim noong nasa Maynila eh. Sina Aaron at Mateo lang kasi ang madalas na pumunta sa bahay ni Kevin dahil lagi nga daw busy si Genesis. Hindi niya akalain na ang kaibigan niya pala ang pinagkakaabalahan nito. Mabuting tao yan si Genesis. Kaya kung may gusto ka na sa kanya, huwag mong pigilan ang puso mo, Lian. Payo niya sa kaibigan niya na kanina pa umiinom ng tubig. Huwag kang matakot sumubok, Lian. Nabigo kasi ito sa first love nito kaya hindi niya ito masisisi. May sariling kumpanya yan at sobrang yaman din kagaya na asawa ko. Kaya alam ko na kayang-kaya kanyang buhayin. Ang akala niya nakikinig ito sa kanya pero nakatingin pala ito sa gawin ng mga magkakaibigan habang masamang itsura. Mas lalo pang sumama ang mukha nito na may babaeng lumapit kay Genesis kaya napabungis-ngis siya. Accept the fact that you already loved him, Lian. Naiinis ka sa kanya, yun ay dahil alam mo sa sarili mo na mahal mo na siya at hindi dahil sa iba't ibang picture na ipinapadala niya sa'yo. Oo na, mahal ko na siya. Mahal ko na siya pero kunti lang, no? Tingnan mo nga yung lalaking yan, napaka-playboy. Kala mo naman sobrang gwapo. Nang mapatingin sa gawin nila si Genesis ay biglang nalaki ang mga mata nito nang makitang nakataas ang kilay ng kaibigan niya. Kalauna na tumayo ito, bitbit ang baso ng alak na hawak nito kaya napangiti siya. Nakakairita. Bulalas ng kaibigan niya sabay tayo. Mira, magpapahinga na muna ako sa guest room niyo. Puntahan mo na lang ako doon kapag may kailangan ka. Salamat. Nang mag-walk out ang kaibigan niya ay mabilis naman agad na sumunod dito si Genesis.
Ang hawak nitong baso na may alak ay ibinigay na muna nito sa asawa niya na masayang nakikipagkwentuhan kay Aidan. Pakipot pa pero mahal naman pala. Ana isang bahagi ng isipan niya. Iha, hindi ka pa ba magpapahinga? Pukaw sa kanya ng mommy niya. Si Kenneth ay nakatulog na dahil napagod na sa pakikipaglaro sa daddy mo. Nasaan po si Kenneth? Nandun sa kwarto namin. Umupo ang mommy niya sa harapan niya. Hindi ako makapaniwala na ikinasal ka na, Iha. Maniwala na po kayo dahil nangyari na. Siya nga pala, mommy. Dito na po kami titira ni Kevin. Biglang nagdingning ang mga mata ng ina niya. Ang akala kasi nito ay sasama siya kay Kevin sa Maynila pagkatapos ng kasal nila. Ayos lang ba sa asawa mo? Na dito kayo tumira? Paano ang law firm niya? Paano ang bahay niya doon, Iha? Ayos lang ba sa kanya ang ganoong setup? Hindi sanay sa ganitong kapaligiran ng asawa mo kaya baka mahirapan siya, Iha. Luluwas na lang daw po siya, mommy. Anya. Isa pa, tanda na po kayo kaya hindi ko na po kayo pwedeng iwanan ng matagal. Hindi na po kayo pwedeng magpagod dahil baka kumapano po kayo. Kaya po pinili ko na lang na dito na tumira kaysa po sa Maynila. Huwag po kayo mag-alala dahil napag-usapan na po namin iyan, mommy. Ang sabi niya po, kung saan daw ako masaya at komportable ay doon din po siya. Salamat, Iha. Sobrang matutuwa ang daddy mo kapag nalaman niya na dito na kayo titira. Masayang sambit ito habang naluluha. Ang alam kasi niya, alis kayo pagkatapos niyo maikasal eh. Hindi po, mommy. Kaya lang po, ang gusto po ni Kevin ay magtayo po kami ng sarili namin bahay dahil nahihiya daw po siya sa inyo. Naku, ang batang yan talaga. Ang sabihin mo masyadong malaki ang bahay natin para magtayo pa kayo mag-asawa ng sarili niyong bahay. Paano kapag nawala na kami ng daddy mo? Sino titira dito? Hindi naman habang buhay na buhay kami ng daddy mo eh. Sana kasi nag-anak pa kayo, mommy. Madali lang naman pong gumawa ng anak pero hindi kayo gumawa ni dad. Kahit nag-anak kayo ng 100 eh, kayang-kaya naman yung buhayin ni daddy. Iayaw na ng daddy mo eh. Pahayag nito. Hirap na hirap kasi ako nung inilabas ka. Kaya ayaw na ng daddy mo dahil baka daw sa susunod mamatay na ako. Sisihin mo yung ama mo o bakit wala kang kapatid. Ang sabi ko sa kanya, sundan ka pa namin pero ayaw na niya. Masyadong maarte ang daddy mo, Iha. Pero mahal niyo. Naman, ang daddy mo first ko sa lahat. Kaya mahal na mahal ko yan kahit minsan napipikon ako. Ipinapanalangin niya na sana matulad ang relasyon nila ni Kevin sa mga magulang niya. Ni minsan ay hindi niya pa nakita ang mga magulang niya na nag-away sa harapan niya. Ngayon, na nag-uumpisa na siyang magtayo ng sariling pamilya, ay gagawin niya ang lahat ng klase ng pag-iintindi para yun din ang gayahin ng mga anak at mga magiging anak pa nila pagdating ng panahon. Mommy, pasok na po tayo. Kukunin ko na rin po si Kenneth para makapagpahinga po kayo ni Daddy. Tandaan niyo po na mahal ko po kayo palagi. Mahal ka rin namin at alam mo yan. Halika na, huwag mo nang hintayin yung asawa mo na matapos dahil baka mamaya pa sila matatapos dyan. Tumayo na siya para alalayan ang mommy niya. Mommy, yayain niyo po kaya sa dad para magkaroon pa ako ng kapatid. Biro niya dito. Expired na matres ko, kaya kahit gaano pa kagaling ang daddy mo, hindi na kami makakabuo. Magaling po ba si dad? Lahat naman yata ng mga lalaki magaling sa ganyan eh. Sabagay, si Kevin nga ganoon din. Sadyang talent lang talaga siguro ng mga lalaki na magaling pagdating sa sex. Sinamahan niya ang mommy niya sa master's bedroom kung saan natutulog ang mga ito. Pagdating niya doon ay naabutan niya na nanonood ang daddy niya ng palabas sa TV habang si Kenneth naman ay nakahiga sa dibdib nito. Daddy, kukunin ko na po si Kenneth. Imporma niya sa ama na sinagot siya ng isang tango. Salamat, Daddy. Magpahinga na po kayo ng mommy dahil alam ko po na napagod kayo maghapon. I love you both. Kapwa niya hinalikan sa pisngi ang mga magulang niya. Mommy, huwag niyo na pong panoorin ng TV si Dad dahil gabi na po. Bawal na po kayo magpuyat dahil sa edad niya. Good night. I love you. Hindi pa man siya nakakalabas ay pinatay na ng mommy niya ang telebisyon. Rinig na rinig niya ang pag-angal ng daddy pero wala itong magawa dahil mahal nito ang mommy niya. Ikaw na matanda ka? Hindi ka ba matutulog? Pupunta ka pa sa taniman ng mani bukas, di ba? Abay matulog ka na maaga dahil madaling araw pala'y gumigising ka na. Patapos na yun eh. Hindi, matulog na tayo. Minahiga na nito ang daddy niya at niyakap. Kahit alam niyang naiinis ang daddy niya, iniyakap pa rin nito ang mommy niya. Iha, pakasara na lang ng pinto. Utos ng mommy niya sa kanya. Opo, ma'am.
Habang sinasara niya ang pinto ay pinapagalitan pa rin ng mommy niya ang daddy niya kaya parang nakikita niya sa mga magulang niya ang sitwasyon nila ni Kevin. Napakaswerte niya dahil kahit awayin niya ang asawa niya hindi siya nito pinapatulan kagaya ng daddy niya. Baby, matutulog ka na? Napalingon siya nang makita niya ang asawa niya na nakahawak sa pader. Nilasing nila ako, baby. Kaya mo pa bang maglakad? Kaya pa naman. Ipapasok ko na muna ito sa Kenneth sa loob ng kwarto natin tapos babalikan na lang kita. Anya, kung hindi lang araw ng kasal nila ngayon ay baka nakatikim ito sa kanya. Nasusuka ka ba? Gusto mo bang igawa kita ng soup para mainitan niya ang sikmura mo? Tanong niya kay Kevin na kanina pa nakasandal sa upuan na nasa loob ng kwarto nila habang nakapikit ito. Alam mo, lagi ka nalang ganyan. Kapag hindi mo na talaga kaya, saka ka titigil sa pag-inom. Hindi mo ba kayang baguhin yan, Kevin? Hinatak siya nito't pagkatapos ay umakap ito sa bawang niya. Baby, kasal naman natin ngayon, di ba? Pwede bang huwag mo na muna akong awayin ngayon? Alam mo bang masama mag-away kapag katatapos lang ng kasal? Pinakalma niya ang sarili dahil may punto ito. Minsan lang naman talaga uminom si Kevin kaya lang iyong sagad-sagad naman. Nahihilo na nga ako tapos inaaway mo pa ako. Parang bata nitong usal. Alam mo ba na dapat nag-honeymoon tayo ngayon hindi nag-aaway? Ha? Hindi kita inaaway. Pinagsasabihan lang kita. Sa susunod kung iinom ka, pwede bang yung kaya mo lang? Paano pala kung niyaya ka ng mga tauhan namin sa mga bahay nila? Di hindi ka na nakauwi. Masayang-masaya kasi ako ngayon kaya hindi ko na malaya na naparami na pala yung iniinom ko, baby. Mas lalo pa nitong hinigpitan ng yakap sa kanya na para bang doon ito kumukuha ng lakas. Hindi naman kita pinipigilan na uminom pero sana wag naman yung ganito. Di ba sabi mo sasama ka kay dad bukas sa taniman ng mani? Sa tingin mo ba magigising ka na maaga kung ganitong lasing ka? Nangako ako sa daddy mo kaya gigising ako na maaga. Sasama ko sa kanya dahil gusto ko malaman ng mga pasikot-sikot dito sa asyenda nyo. Kung ganoon, matulog ka na. Mamaya na. Baka kasi masuka ako kapag humiga ako eh. O anong gusto mong gawin natin ngayon? Ganito na lang muna tayo. Huwag mo na akong awayin para hindi magising yung anak natin. Promise, huli na talaga ito, baby. Promise? Promise po. Okay. Yumukod siya para halikan ng noon nito. Dito ka lang, gagawa kita ng soup para mainitan yung sikmura mo. Saglit lang ako, honey. Huwag na, para hindi ka na mapagod. Saglit lang ako. Okay, I love you. Sorry. Basta huwag mo na itong uulitin, ha? Tumango naman ito. Nakakaawa naman kasi kung pababayaan niya ang asawa niya sa ganitong anyo. Ayaw nitong humiga dahil masusuka daw ito at nahihilo kaya sa upuan nito gustong matulog. Hindi na talaga. Last na to dahil kasal naman natin. Nito. Pupunta na ako sa kusina. Huwag ka masyadong gumalaw para hindi ka masuka at mahilo. Saglit lang ako sa kusina. I love you. I love you too. Easy to cook na soup na lang ang gagawin niya. Ang mahalaga ay makakakain ito ng mainit para matulog na ito dahil maaga daw itong gigising para sumama sa daddy niya. Pagdating niya sa kusina, inaabutan niya si Lian at Genesis. Nakayukyuk si Genesis sa lamesa habang abalang-abala naman ang kaibigan niya sa niluluto nito. Natawa tuloy siya habang papalapit sa dalawa. Ian. Oh, Mira, bakit? Ano yung niluluto mo? Nagluluto ko ng sopas para makakain sila. Sagot nito. Sino sila? Sino pa ba? Di yung lalaking yan, pati na yung mga kaibigan niya lasinggero. Ang sarap pagsasampalin ng mga muka. Natutulog na ako, ginising ako dahil hindi na raw niya kaya. Baby, can you please lower your voice? Napatikim si Lian nang tawagin ito ni Genesis ng baby. Kaya naman nginitian niya ito nang may kasamang panunukso. Kanina ka pa nagsasalita ng masama dyan. Baka mamaya pangit na yung lasa ng niluluto mo dahil puro galit yung lumalabas sa bibig mo. Galit naman kasi talaga ako. Hayaan mo. Aalisin ko yung galit mo mamaya. Nagangat na ito ng tingin at matama na nakatitig sa kaibigan niya. Kinikilig ako sa inyong dalawa. Bulalas niya. Ako na magtutuloy nito para makapaglambingan na kayo sa guest room. Tumigil ka nga, Mira. Anong lambingan? Walang lambingan na magaganap. Inis na wika ng kaibigan niya samantalang si Genesis ay patawa-tawa lang. Kunwari ka pa. Halos hindi mo na ako pakawalan kapag magkayakap tayo eh. Panunokso ni Genesis dahilan para ipasa ni Lian sa kanya ang sandok at pagkatapos ay nilapitan nito si Genesis at pinagkukurot. Imbis na umilag ang lalaki, tinanggap lang nito nang tinanggap ang mga kurot ng kaibigan niya. Nakakainis ka.
Binabaliktad mo na naman lahat. Hayaan mo, lilipat na ako ng tirahan para hindi mo na ako ginugulo. Nakitaan niya ng pag-alala ang mga mata ni Genesis dahil sa sinabi ng kaibigan niya. Don't you dare, Lian. Kapag nainis ako, bubuntisin na talaga kita para hindi ka na makaalis sa tabi ko. Good luck to you then. Pairap na sabi ng kaibigan niya. Mukhang ang kaibigan na niya ang isusunod na ikakasal. Lian, luto na to. Imporma niya sa kaibigan niya na ngayon ay yakap na ni Genesis ang bewang nito. Pinipilit nitong makawala pero hindi ito hinahayaan ng kaibigan ng asawa niya. Kaya natatawa siya habang napapailing. Patayin mo na, Mira. Baby! Baby! Nagkatinginan silang tatlo na sumigaw ng sunod-sunod si Kevin mula sa kwarto nila. Kaya naman patakbo siyang pumunta doon habang nakasunod naman ang dalawa. Pagdating niya sa loob ay naabutan niyang nakahubad si Rhea habang nakatapis naman ang asawa niya. Parehong basa ang dalawa. Nang makita siya ni Kevin ay pumunta ito sa gawin niya at nagtago sa likod na para bang takot na takot ito sa pinsan niya. Ano nangyari? Formal na tanong niya habang nakakuyom ang mga kamao niya na nakatingin sa pinsan niya na halatang lasing. Baby, naliligo ako sa banyo nung pumasok siya habang hubot-ubad. Sumbong ni Kevin. Oh, come on, love. Para namang hindi natin ginagawa ito noon. Pauyam na sagot ni Rhea na halatang walang kahihiyan. Halos nga araw-araw natin tong ginagawa noon with different position pa. Dati yun, Rhea. Iba na sitwasyon ngayon dahil may asawa at anak na ako na mahal ko. Look at you. Tama ba na magubad ka sa harapan ko? Kung tayo pa hindi malabong patulan kita. Pero ngayon na may asawa na ako, malabong malabo, Rhea. Matagal na tayong tapos kaya tigilan mo na ako dahil baka makalimutan ko na babae ka kapag hindi ka pa tumigil.